Mga kapatid, nandito tayo ngayon sa area ng Rojas Night Market kung saan nga nangyari ang pagsabog banda alas 10 kagabi. Ayon sa Davao City Police Office, 14 na yung kumpirmadong patay, samantalang umabot naman sa mahigit 70 ang sugatan. Ayon sa isang saksi na kausap natin kanina sa Southern Philippines Medical Center, meron silang napansin na isang customer na nagpamasahe kasi ang sumabog kagabi ay dito sa may massage area banda. So meron sila napansin isang lalaki, matangkad na lalaki na meron daw bigote na nagpamasahe. And after daw niya magpamasahe ay iniwan niya ang kanyang bag na backpack sa mga upuan. Actually, tinawag pa raw ng mga masahista itong ang customer dahil nga naiwan yung bag. Pero napansin raw nila na nagmamadali itong lalaki. So isa nga raw ito sa mga iniimbestigahan ngayon ng pulisya. Kanina mga kapatid, ng mga bandang alas 4 ng madaling araw, bumisita dito sa blast site mismo si Presidente Rodrigo Duterte at dito niya nga idineklara na naka-lockdown ngayon ang buong Davao City. Actually, mapapansin natin, kahit saan, medyo traffic nga sa iba't ibang area ng Davao City dahil kahit saan, halos kada kanto meron ng checkpoint at iniisa-isa yung mga U-box, talagang sinecheck ng mga polis, yung mga motorista, yung mga biyahero, para masiguro nga na wala nang pagsabog na mangyayari pa uli dito sa Davao City. At kanina rin ay dineklara ni Presidente Rodrigo Duterte na under the state of lawless violence na ang buong Pilipinas. Ang ibig daw sabihin nito, hindi to martial law, wala rin siyang binanggit na kasamang curfew dito sa sinasabi niyang state of lawless violence, kundi ang sa kanya lang daw ay hayaan ng mga pulis, ang mga sundalo na i-inspect itong mga gamit natin kapag dumadaan sa mga checkpoints. Ikapkapan tayo para nga daw masiguro na walang mga eksplosibong makakalusot sa otoridad. And kanina rin, after niya ditong bumisita sa site, ay bumisita rin siya kanina sa mga biktima sa Southern Philippines Medical Center. At pinangakuan niya yung mga biktima na wala raw babayaran itong mga biktima dahil sagot lahat ng gobyerno. Ngayon, makikita natin dito sa likod na iniimbestigahan pa ng scene of the crime operatives ang area dahil nga chinecheck pa nila na baka merong mga makukuha pa sila na makakatulong sa investigasyon sa nangyaring ang pagsabog. And by the way, mga kapatid, nabanggit rin kanina ni Dr. Leopoldo Vega ng Southern Philippines Medical Center na karamihan sa mga biktima o halos lahat talaga ng biktima ay may mga tama ng shrapnel. Katunayan nga, isa sa mga critical ang kondisyon ngayon ay isang 7 buwang buntis. At sa impormasyon rin na ating natanggap ay inamin na ng Abu Sayyaf na sila ang nasa likod ng pagsabog kagabi dito sa Davao City. At yan muna ang latest mula dito sa Rojas Night Market.